Okay, so balik po tayo sa ating pong Apostolic School of Leaders at bago po ang lahat, aking pong hilingin ang inyong maiksing panahon para po hingin din sa Panginoon ang gabay at karunungan sa ating pong mapag-usapan. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. Thank you, Lord, for this opportunity in this platform, Lord, na ikaw ang gumabay sa amin. Ikaw Panginoon, ang gumawa ng mga paraan upang hindi maantala, Panginoon, at maging ang mga pagsisikap, O Lord, para makapag-aral, ma-improve ang aming mga sarili, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga nakikinig ngayong gabi, nawa pagpalain mong bawat isa, ang mga nasa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na sa Metro Manila ng mga tinitraining po ng mga leaders and maging sa Hong Kong, Italy, and sa ibang panig ng mundo. Lord, I pray that you will send your Holy Spirit to guide us, to be our teacher, and give us understanding and wisdom in Jesus' name. Bless this discussion, Lord. Amen. Alright, so dito po tayo sa ating pinag-aaralan at tayo po ay nasa lesson number 8. And ito po ay kalahati lamang ng lesson 8 at meron pa po tayo next week ng isang lesson 8. And then after that po ay sisingit po ng isang lesson ang ating pong missionary na si Brother Naimi. Alright, so ang ating pong topic is coaching a dream team of leaders. Last week and previous weeks ay dinala po ni Pastor Arnel ang tungkol sa pagbuo ng isang dream team of leaders. Pag sinabi po nating dream team, hindi naman po yun yung talagang parang super na mga super galing. Ano po? Pag sinabi po natin mga dream team, mga tao po sila na kumbaga yun yung pinaka the best, no, na mga tao around you. Ayan. So syempre, hindi lang basta the best sa iyong pananaw, kundi the best din sa kanilang mga sarili and standard. Okay, basahin po muna natin ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Sabi rito, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ibinigay po sa atin ang Bible para po sa lahat ng ating mga pangangailangan. Para sa ano? That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So kung ating pong makikita na ang una pong naging mentor po natin ay ang ating Panginoon through His Word, through the Bible, but there is a purpose para ang tao ng Diyos or ang bayan ng Diyos, ang pinili ng Diyos ay magiging dalisay at may kakayahan, no? At may masabi po natin na uh, ika nga desire, no? Meron po siyang character at habits para sa mga mabubuting gawa. So makita po natin dito na bago po magiging maayos ang isang tao, kailangan po niya ng pag-aaral, paghahanda at pagsisikap. Amen? So, sa mga workers po natin, mga pastors po natin, hindi po kailangan na hintayin natin ang ordination or appointment. In fact, while you just don't know what's the plan of God in your life, you need to prepare. Now, prepare yourself because remember this that if you are prepared, opportunities comes and God will just use you according to His will. Pero kapag hindi po kayo nakahanda, paano po kayo magagamit ng ating Panginoon?
Kaya nga po, wag po ninyong isipin muna yung mga posisyon, wag niyo munang isipin kung sino yung gusto nyong tularan, kagaya ng dapat maging kagaya din ako nito, makapunta din ako sa magawa ko rin ng ganito, makapunta ako sa ibang bansa o kaya maging ah, isa akong evangelist or isa akong missionary, wag o isang pastor, wag po muna ninyo yang pag-isipan. Hindi po yan unnecessary pa po yan, no? Sa ngayon, because God knows what is best for you according to your preparation. Okay? According to your preparation. However, mga kapatid, ito ang dapat nating maintindihan na kahit na tayo po ay magagaling na mga workers, magagaling na tayo kung sa basketball pa, magagaling na tayo ng mga players. Kailangan pa rin po natin ng coach. Tama po ba? Wala kami makitang team na kahit na nandyan na sila ni dati-rati, yung mga magagaling, no? Sila ni Michael Jordan, di ba? Yung anong mga kapanahon na namin, ang pinakasikat ay yung Chicago Bulls na nandun si Jordan, si Pippen, si Rodman, no? Ang dami, no? At sa ibang team naman, nandun din ang mga magagaling. Ano po? However, wala po kayong may makita na isang team, despite na sila po ay magagaling na walang coach. Noong 1992, I think, if I could still remember, yun po yung first time na inalaw ng Olympics ang professionals to join the competition. At nagkaroon po ng dream team for the first time. At ang dream team na yon matindi, no? Nandun si Jordan, nandun si Magic Johnson, no? Nandun si Larry Bird, nandun si Scottie Pippen, yes, I think nandun, no? Si Stockton, no? Mga ganon, no? Si Patrick Ewing, ayan. Nandun po, no? Sila ni Karl Malone, no? Yun yung mga matitindi, superstars, lahat po yun. But, my coach, di ba? Magaling na sila. Alam na nila kung anong gagawin. Alam na nila kung paano mag-score, paano manalo. Pero bakit may coach? Yan po ang dapat na maintindihan po natin, mga kapatid, na despite na tayo po'y maging magaling na ng mga leaders, despite na kailangan tayo ay maka-achieve ng mga bagay na sometimes ay higit pa sa ating mentor, sometimes ay tayo po ay marami pong mga achievements, pero tandaan po ninyo, we still need a mentor. Ayan, we still need somebody that we respect, somebody that we believe, somebody that we listen to para mag-correct po sa atin. Kaya nga po, yun po sinasabi that even God, He gave pastors, evangelists, teachers, and using the word of God, that that the word of God is profitable for doctrine, reproof, correction, instruction. Ayan. So, kailangan po natin na hindi lang basta magaling po tayo, dapat marunong po tayong makinig at tatanggapin po natin na meron pong mga pinapadalan Diyos para maglagay ng direksyon sa atin pong mga pagsisikap at mga gawain. Alright? Kaya nga, sabi ni Walter Wriston, the person who figures out how to harness the collective genius of the people in his or her organization is going to blow the competition away. Ibig sabihin, mga kapatid, itong coach po natin, or yung nagko-coach po sa atin, yun po yung mga mentors po natin. Kapag nakikita po niya kung paano po i-harness ang iyong mga strength, yung iyong mga kakayahan, yung iyong mga masabi natin na mga bagay na meron kang magaling ka doon, at ito ay maipalabas niya at magamit doon mismo sa direksyon ng church or ng organization, mga kapatid, you will go
on the front. You will go ahead of every kung sa laro pa, competition and game, no? So, um, isa yan sa mga kailangan natin, mga kapatid. And, you know, what the greatest leader does, he harness the collective genius of his team members. He knows how to select, motivate, and empower his people. And sino po ito? Sila din po ito yung mga senior leaders, no? In your church, he can be your pastor, he can be the senior pastor of all the churches, or just one church, or sa isang team, no? Ay siya yung pinaka-coach, no? At sa church naman, mentor or nagko-coach, no? Na siya ang pipili, no? Siya yung mag-motivate at siya ang mag-empower ng mga taong gagamitin. So mahalaga po, mga kapatid, na maintindihan po natin ang mga bagay na ito na atin pong pag-aralan na ngayon. And yeah, you have to put that in your mind na despite na tumaas na po ang ating achievements, we still need mentors. At huwag po ninyong kalimutan ang inyong mga coach. Huwag po ninyong kalimutan ang inyong mga pastor na nagsikap po na kayo po ay ma-training at kayo po ay maihanda sa laban ng inyong mga buhay. And that is why, ano po, na it is not wrong, no, to remember your mentor. And at in some other opportunities, you can appreciate them, you can remember them through many actions, no, by acknowledging them, by appreciating them, no, or giving them a treat or something, anything that you can express your gratitude and thanks, no, to his effort. Gawin po natin yan kasi hindi ibig sabihin na kahit sabihin pa natin yung mga mentor nyo, marami, ano naman yan, wala na siyang pangangailangan, ay mayaman na yan. It is not on what you give, no? It is about the I mean the action and the expression of giving and remembering. Yun po yung pinakamahalaga, mga kapatid. So, sa mga nakikinig ngayon dito ng mga young leaders, no, mga junior pastors at mga bago pa lamang sa gawain, sometimes na-overwhelm tayo ng ating mga achievements at nakalimutan natin somehow along the road, somebody coached us and somebody mentored us and somebody trained us. Yun po ang wag po ninyong kalimutan habang kayo po ay lumalago sa gawain ng ating Panginoon. Praise the Lord. Now, tandaan natin ito, mga kapatid, bilang leader, ang pinakamalaga ay makuha natin naturally ang respect and submission ng atin pong mga subordinates, yung mga taong under sa atin, yung mga leaders na nasa ilalim po natin. Mahalaga po na parang kusa na sila po ay nagkakaroon po ng ganitong mga feeling sa atin, no? Because sabi pa nga ni Charles Francis, you can buy a man's time, you can even buy his physical presence at a given place. Pwede mo siya bayaran para pumunta sa iyo at oras niya, no? At pwede mo siyang bayaran, sabi mo, ay punta ka rito kasi may paggawa ko, pwede mong bayaran yun. No? But you cannot buy enthusiasm. Ibig sabihin, yung desire niya para magtrabaho, hindi po natin yan kayang bilhin. No? You cannot buy loyalty and you cannot buy the devotion of hearts, minds, and souls. No? So you must earn this. As a leader, as a coach, dapat na ma-earn po natin yung devotion or devotion of hearts. Ibig sabihin yung commitment ba ng mga tao, ang kanilang loyalty, ang kanilang enthusiasm to do things
na hindi mo sila binabayaran kasi sa ministry po it's all about volunteerism. Hindi po dito obra ang meron po talagang compensation. However, there are times that we compensate people according to their what they have done because anyway, you will still pay to others if somebody will do that. But then again, sa ministry po as possible, kung kaya naman po natin na hindi po tayo magbase sa matatanggap po natin, no? Rather, we work and we do things without expecting to receive anything. That's the best spirit and heart na po pwede po natin ma-nurture. Ano po? Now, um, mahalaga po ito kasi sa atin pong pag-coach at pag-mentor, napakahirap po mga kapatid na tayo po ay nagbibigay ng instruction at mga bagay na dapat gawin pero hindi po tayo nasusunod. Medyo minsan na nasasaktan po tayo sa ganitong mga bagay and we have the tendency to beg, we have the tendency to to demand respect and to demand ika nga submission. But for me, those are the things that you should not beg for. Okay? Ayon pa nga sa aking nabasa or nakita, no? There are four things that you should not beg. No? You should not beg. Number one ay ang friendship. Huwag kang magmakaawa na maging kaibigan mo siya at maging kaibigan kanya. Okay? No, friendship, don't beg. Don't beg. No? Pangalawa, attention. Huwag po kayong magmakaawa ng attention. No? Whether in your husband, your wife, or in your children, or in your fellow co-workers, maging sa inyong kapatiran sa church, do not beg for attention. Ano po? And the other one is do not beg for respect. Ang respect po ay dapat na nai-earn lang po 'yan, ano? Hindi po maganda na dinidemand mo ito sa isang tao at nagmamakawa ka rito at dahil ang mangyayari po niyan posible pong ibigay niya pero hindi naman po pala totoo. And ang pang-apat po na dapat na hindi rin po natin ito dinidemand, ano po, no, hindi po dapat tayo nagmamakawa ay ang pagmamahal. Okay? So love. Don't beg for love. Okay? O kung sino po diyan sa inyong wala pong mga partner diyan, do not beg. Kahit na po na lampas ka na sa kalendaryo, kahit na ikaw ay parang nawawala na ng pag-asa at mukhang matitempt ka na mag-decide na kahit sino na or kaya bahala na, ay hindi po maganda po yun. Do not beg for those things. Alright? You must earn these things. Okay? Alright. Now, in these things, no, na sa pagiging coach po natin at mentor, meron pong 10 qualities na i-discuss po tayo. How to be a good coach, how to coach, how to be a mentor. Ito po ay pag-aralan natin ngayon. Ang una po na quality of a dream team coach or mentor is that a dream team coach chooses players well. Ayan, no? Ibig sabihin, mahalaga po mga kapatid na ang players or ang mga tao na ginagamit po natin. Ang players, palitan po natin ng workers or ministers or pastors or junior pastors or junior leaders. Palitan po natin yan. Ginamit lang po yan ng players because parang coaching po kasi, no? Ang ginagawa po natin sa mga, lalo na sa mga trabaho natin sa church, is like also a team in a sports event na kung saan kailangan po siyang manalo at kung manalo siya, meron siyang opponent. So paano po niya ma-overcome ang kanyang opponent?
at siya po ang magwawagi. So number one po ay dapat na marunong po tayong pumili ng player or mga workers po. Alam po ba ninyo mga kapatid, hindi po talaga po pwede ang kahit na sino lang or ang kahit na sino na kahit pa nga available siya pero hindi po siya nakahanda, hindi po siya makita mo na kulang pa po siya. Hindi po maganda na kumbaga bala na siya na lang ano po. Now, number one is choosing right people is vital. Sa church kasi, pag nailagay mo na yung isang tao, napakahirap na po yun bawiin. Hindi mo malaman nga kung paano mo, ano bang sasabihin mo na hindi siya ma-offend kung gusto mo siyang palitan. For example, nilagay mo siya sa isang posisyon, ano? And then, there is no improvement. Wala pong function na nangyayari. Wala pong resulta ang isang department na pinahawakan mo sa kanya or ang isang task na pinagawa mo sa kanya, napakahirap po para palitan mo po yung taong ito. Napakahirap po talaga. That is why sa very start pa lang, no, i-try nyo muna itong mga taong gusto magpagamit sa Panginoon. I-try nyo muna sa mga maliliit na task. Kung napatunayan niya na kaya niyang gampanan yon at on time with all his or her might, lahat ng kaya niya, gagawin niya talaga. Yun po ang isa sa mga magandang testing po natin. Ano po? So wag pong direkta na bigyan po ninyo ng malalaking assignment. Bigyan niyo po muna ng maliliit na assignment na tapos agad. No? Kasi doon malalaman mo na kung reliable ba itong taong ito o hindi. At least kung kung hindi mo man nagustuhan ng kanyang performance, at least one task lang po yun at tapos na po yung task. So alam niya na wala na po siyang task na kasunod kasi nga tapos na yung task niya. But on your part, alam mo na hindi na siya po pwede doon sa iba pang task na gusto mo sanang ipagawa sa kanila. So yan po ang isa sa mga technique or approaches na magawa po natin. Wag pong magpadalos-dalos sa pag-assign ng mga leaders or workers or ministers sa mga gawain po natin. Ano po? Dahil kung magkamali po tayo, tandaan po natin na may mga tao na po yan silang nakakausap bandang huli, may mga tao nang nagtitiwala na sa kanila, may mga tao na tumitingin sa kanila. And then, kapag siya po ay unstable, bigla na lang po mabago yung kanyang pananaw, bigla na lang po mabago yung kanyang puso. Siyempre tinitingnan siya ng iba, dadamay po yan, no? At magdadamage ng malaki doon sa gawain. Kaya nga po mga kapatid, as possible kung mapili mo ng maayos sa simula pa lang, doon na po tayo. Kaya nga para mapatunayan mo siya, small things muna because how you select people is more important than how you manage them once they're on the job. Nakita niyo? Mahalaga po ang pagpili ng tamang tao sa mahalagang mga posisyon kesa i-manage mo sila kung sila'y naandyan na. So, it is more important to select. And then, mahalaga na hindi mo muna nire-reveal ang iyong mga plano, no? Sa isang tao, for example, na siya, ikaw ang ilalagay ko diyan tapos hindi mo pa siya na pag-aralan. Ano po? Mas mahalaga na kilalanin po natin yung mga tao na ating pong ilalagay sa posisyon because it's very difficult to manage them once they are on the job and you selected the wrong person. Right? Now, if you start with the right people, you won't have problems later on. So, lesser po ang chances na magkaroon po ng problema ang gawain kapag tamang tao ang iyong pinili para po dyan. No? Kahit sa akin, sa mga experience ko, may mga outreaches po tayo. Sometimes the question would be, who can we send for that place? And syempre,
ang pinakamaganda po dyan ay you send people from time to time kung sinong available, sige padala mo. Hanggang sa mapuna mo kung sino yung may burden doon, sino yung may pagmamahal sa gawain, sino yung may pagmamahal sa ministry na yon. Doon mo sila i-observe, no? I-join mo sila without any promises on them, without any masabi po natin na parang this plano mo sa kanila, no? Just allow them to be themselves on certain positions na maliliit lang po muna. Okay? Yun po ay isang malaking dagok po sa atin ang makapili ng maling tao. If you put the wrong people for whatever reason, you're in serious trouble in all the revolutionary management techniques in the world and all the revolutionary, ibig sabihin all the latest, all the highly acclaimed management techniques in the world, hindi po kakayanin yan na maiayos mo yan. Naintindihan po ba ninyo mga kapatid? Ano po, na pag mali po yung tao, parang pag-aasawa lang din po yan. Makapili ka ng maling tao, abay wala na pong solusyon, lalo na sa Pilipinas na wala pa pong divorce. Sa iba namang bansa, dahil may divorce, parang ginagawa na lang laruan. Wala na pong commitment. Kasi anyway, pwede namang palitan the next week or the next month. Gayunpaman, parang kagaya po ito ng sinasabi sa atin dyan na ang pagpili mo ng iyong asawa ay isang mahalagang bagay. So ganun din po sa ating organization, sa ating ministry, sa ating churches, hindi dahil sa parang nakilala mo siya or malapit siya sa'yo. You have to choose people that can perform. Alright? So, pagka inilagay mo at magka-trouble, nako, maubusan ka ng teknik mga kapatid. Paano mo sila ayusin? Alright? So, now, take note of this. Having the right people determines 60 to 80% of the success of any ministry or church. Okay? Kahit kumpanya din po. Kumpanya po. Sabi na natin kumpanya, business. Meron kang business. 60 to 80% ang chances of success ng iyong negosyo kung tama ang mga taong iyong inilagay. No? So, bilang isang coach or leader or mentor, dapat ang mga taong malalapit sa iyo na direktang may connection sa iyo, dapat sila ay may mga ganitong klaseng characteristics, no? And the people close to you, ito silang usual na magiging mapili mo, no? Na next, just right next, shoulder to shoulder with you. Number one is these people should know your heart. Alam niya ang puso mo. Alam niya kung ano ang desire ng puso mo. Because this takes time for both of you and desire on their part. Pero kailangan makilala po muna ninyo sila. That is why, sabi nga ni Apostol Pablo, huwag kang mag-appoint ng novice o isang bata pa or wala pang kaalam-alam, wala pang hindi nakahanda, or masabi po natin amateur sa mga posisyon sa church. Hindi po ito minamadali. That is why bilang pastor, dapat tayo ay mga multitaskers din. Ibig sabihin, kaya po natin na gampanan ang mga bagay kung wala pong maglalagay po dyan. Kung wala pa pong may mailalagay, wait. Kaysa mamilit po tayo na maglagay po ng mga tao na hindi naman po tama at hindi po nararapat. Kasi mahalaga po dito sometimes yung attitude. Sometimes nga, yung skills and intelligence ng tao, sometimes it goes just on the next priorities. The first priority is the attitude of the person, because no matter how skillful, no matter how intelligent they might be, but kung
sila ay may masamang ugali, no? May masamang attitude, hindi mo po sila mapakinabangan, bagkos magiging sakit po sila ng iyong ulo. So kaysa magpasakit ka sa bandang huli, sa simula pa lang, no, doon kung ma-offend man sila na hindi sila pinili, well, that already displays a wrong spirit. No? Kasi kung ako, kunwari, kagaya sa atin, no, tabi-tabi tayo, isa ang napili, o di okay lang, siya napili, siya yung nagustuhan no, ng kunwari may minsan nga ang church papiliin sinong gusto natin na maging pastor, di ba? May mga churches na nawalan, for example, ng pastor. Mamili sinong gusto nating pastor. And then may mga pagpipilian, tapos ang isa ay napili, no? Tapos ikaw ay hindi. Don't worry, don't be offended, no? Because you might have a different opportunity na darating sa iyo yon. So, yung mga ganyan, no, minsan may mga tao na nag-backslide kasi hindi sila nilagay sa position na gusto nila, may mga nag-backslide kasi parang hindi sila napapansin. You should not do that. Kung ikaw man ay nakikinig ngayon at maaaring nakaranas ka ng ganyang mga bagay, use it for your next step para mas lalo mo pang ma-improve ang iyong sarili. Because probably hindi ka napili dahil may kulang ka, or probably majority ay mas gusto yung isa, or probably hindi mo kaya ang trabaho. So yun po yung mga bagay na dapat po natin unahin. So dapat ang taong piliin mo, kilala ka rin niya. No? Hindi lang na ikaw ay nakakilala sa kanya, no? Ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan, dapat kilala ka rin niya. No? So kilala ka niya, kilala mo siya. Yun po yung mahalaga na taong mapili. Number 2, the people close to you should be loyal to you. It's very important, mga kapatid. Napakahirap po sa inyo po na parang hindi po kayo makapagbigay ng inyong loyalty. I suggest kausapin niyo pong leader niyo at iprangkan niyo na parang I cannot be with you, so I have to go. Kaysa nandiyan ka pero hindi ka naman pala loyal, magiging problema ka pa. Baka mamaya ikaw pa yung magdala ng problema sa loob kasi nga wala kang pake. Kasi kung hindi ka loyal sa iyong coach, mentor, or leader, or pastor, abay, medyo mahirap yan. Probably mayroon ka namang tamang dahilan, maaaring may tama ka namang reason. So the best thing is, part ways in peace. Okay? So wag pong ipilit na nagpa-plastika na lang, or hindi rin po pwedeng pilitin mo na lang dahil nahiya ka or what. No? So you need or else, no, kung ayaw mo naman, you need to convince yourself that you need to be loyal to your leader or pastor. Okay? Kasi mahirap po yan, no? Sa isang pastor na ang mga tao sa paligid niya, mga pinagkakatiwala niya, hindi naman pala loyal sa kanya. Di ba? Pangit po yun, no? Hindi maganda po yun. Although na sinasabi niya, loyal ako kay Kristo. Pero kung loyal ka kay Kristo, dapat kasama pastor mo dyan, di ba? Maliban na lang kung ang pastor mo siyempre may mga ginagawa pong hindi tama. Kagaya niyan, mali na po yung kanyang doktrina, no? Kagaya niyan, may mga ginagawa po siyang nakikita mo mismo hindi na po tama, no? Wala na pong holiness, wala na pong moralidad na tinatawag, nasa inyo na po yun, no? Na desire. However, kung kayo naman ay nakakita na ang inyong pastor sa inyo ay naging honest naman sa inyo at ang inyong pastor naman ay nagsisikap din para sa inyo, then you need to convince yourself to be loyal to your leader and your pastor or your mentor or your coach, di ba? As you are loyal to Jesus Christ. Now, because they are an extension of you and your work. So, naalala ko one time, mga kapatid, na may mga tao akong pinagkakatiwalaan sa mga churches na hindi ko na mapuntahan dahil sa dami po ng ginagawa, kasi siyempre
hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ng pastor may time po para sa lahat ng bagay. Ano po? So that is why meron po tayong tinatawag na power of delegation or skills of delegation na i-delegate mo. And unfortunately, siyempre pipili ka ng, ikaw na muna mag-represent sa akin doon. So supposedly, that person that represents, that you choose to represent you, should preserve you. And also, ika nga, ay lalabas na ang mga tao ay mas lalo pang magkaroon ng pagmamahal at respeto sa iyo, di ba? Because these people around you, they are extension of you and your work. Pero may mga time na habang sila ay pinapadala, no? Sometimes nga nakakalungkot pa, ikaw pa yung gumagastos, ikaw pa yung magbibigay ng pamasahe nila para doon na makarepresent sila sa iyo doon. Tapos pagdating pala doon, ilaglag ka pala nila. Tapos sabihin nila, ay kung ako sa inyo, wag nyo nang asahan si pastor kasi wala na po siyang time sa inyo. Ay hindi po maganda yung ganon. Ano po? No? So kung kayo po ay meron po kayong mga pastor, you have only two choices. If you cannot be loyal to him, then choose other ways. But if you do not want to go out, be loyal to your leader. Okay? The people close to you should be trustworthy. Okay? Ibig sabihin, mapagkatiwalaan. Yun ang piliin mong mga tao na magdikit sa'yo. Mga taong mapagkatiwalaan. They must not abuse authority, power, or confidences. Tandaan po ninyo mga kapatid, no? Kahit na ikaw ay may posisyon or may kapangyarihan, huwag po ninyong abusuhin yan. Yan po nangyayari minsan, may mga tao nakaupo sa gobyerno, nagiging absolute power and authority. At anong nangyari? They abuse because they feel that they are absolutely free to do so. No? Ibig sabihin, in other words, yung mga taong ika nga masabi natin na ano ba yan? Absolute power. Yan. Absolute power and authority will also tend to be corrupt absolutely. Yan. Di ba? Absolute power corrupts absolutely. Yun din pong mangyayari. Nakita po natin yan sa mga nangyayari ngayon na nung mga tao ay meron po silang authority and power, they use it for their own interest and they abuse it na wala na po sila ang pake sa mga tao kung ano pong mangyayari sa mga tao, basta ang gusto po nila ay maganap lang. So, dapat ang mga taong ito ay trustworthy. Ano pa? The people close to you should be discerning. Anong ibig sabihin? They make decisions for you. Ibig sabihin, alam na nila. Kunwari, ganito, no? May mga bagay na may mga programa kayong itutulak. And then, siyempre kung ikaw pastor, dami mong iniisip, hindi mo na ngayon maisip, dapat meron silang mga discernings, no? Na ay, palagay ko kailangan tong ganito, no? Because they can do decisions for you para na hindi naman lahat ay sa'yo. However, siyempre, no, bilang natural na protocol, ipaalam sa'yo kung ano ang kanilang mga decisions or mga bagay na dapat nilang gawin or prior to decision of a certain matter, no? So bago po magkaroon ng desisyon, dapat napaalam sa iyo. But they know how to kumbaga parang ganito 'yon. Naglalakad ka tapos may hawak-hawak ang daming mga bote tapos mahulog na yung isang bote. Pag nahulog, yung meron na kaagad na nakita, mahulog na yung isang bote, may isa nang tatakbo para hawakan yung or saluin ang bote. Yun po yung mga tinatawag na discerning, no? Ibig sabihin, bago po mangyari, nakikita na po natin, no? At may mga bagay na dapat, no, sa church po natin, wag po nating hintayin na utusan po tayo, no? At nakita na po natin, no? Dapat may discerning ka na itong basura na ito, pag hindi ito matapon, babaho ito, di dapat kahit na mag-sacrifice ka pa ng konti, gagawin mo yan, ano? Kung hindi mo yan,
kung hindi mo yan na i-check ang mga electric fans, mga ilaw, mga tubig, ano, at nakikita mo naman na pag hindi mo yan i-check, may posibilidad na ah, may mga gamit na gumagana lamang na wala na pong gagamit at kung kailan yan mabalikan, saka lang ma, ah, maiayos. So dapat may discernment ka, no, ng need ng church. Sometimes hindi kailangan na parang ilatag sa iyo isa-isa, no? Dapat ang mga taong close sa atin, meron po silang discernment, no? Tawag nga sa gift ng Holy Ghost, di ba? Discernment of spirits, no? So they know, no? They know what are the need. They know kumbaga parang minsan hindi mo kailangan, no? Kagaya nga for example, no, minsan may mga nangangailangan ako ng tulong. For example, so bibigay lang ako ng announcement. And then, siyempre, kung sino po yung may discernment, at pwede naman po siya, ay, ako, pastor, pwede po ako. No? And they make decisions for you. Ayan. So, mahalaga po yon. And next is, they must have, ito maganda, a servant's heart. No? Hindi po tayo kailangan ng taong nagmamalaki lagi ng kanyang sarili at siya na lang yung taga-turo, siya na lang yung taga parang lagi na lang siyang supervisor at manager. Ang kailangan po natin ng mga tao, lalong-lalo na sa church, ay mga servant na mga tao, servant heart, yung willing to sacrifice, willing to serve, no, willing to minister. Yan po ang ating mga kailangan na mga taong makasama sa gawain ng ating Panginoon, no? So mahalaga po mga kapatid, no? You must have a servant heart. And if you are a pastor, isa ito sa mga dapat na batayan mo sa isang tao. At ang servant's heart, hindi lang po yan na ipapahayag sa isang araw, sa isang buwan o sa isang taon. Years po ang kailangan mo para makita mo na itong taong ito, they are genuine people who has a servant heart. Okay? Napakaganda kung ang nakapaligid sa iyo ay mga servants, hindi mga puro busing. Mahirap po yun. Ang katabi mo lagi at ang kasama mo puro busing. So ikaw yung leader ka, ikaw pa yung gagawa na lang ng lahat kasi po parang feeling busing yung mga busing yung mga kasamahan mo, ano, at ang mga napili mo sa mga posisyon. Hindi po ganoon. Ito po ay mga basihan na magandang tao ang meron pong servant's heart. Next, bakit kailangan mo ito? Because they carry heavy load because of your high demands. Ibig sabihin kasi, mga kapatid, alam nila na busy ka, alam nila may ginagawa ka, sila na lang sasalo, no? Parang sasabihin nila, ay busy si pastor, sige ano po ba yun, ako na lang, di ba? Kung kaya nila, siyempre, kung hindi naman dapat sa pastor talaga, then they know what to do. Pero kung kaya naman nila, parang sasabihin nila na sasabihin ng pastor na gusto ko sana na magawa natin ito. Kaso may gagawin pa ako sa kabila. O di pwedeng may servant's heart siya. Sabi niya, pastor, ito kaya ko to gawin. Ako na lang gagawa niyan. O di ba napakaganda kung ganun po yung mga nakapaligid po sa atin. Kayo po, kung saan man kayong simbahan, dapat ganun po ang inyong puso. Hindi po malabusing or senyora. Okay? Last is sorry, hindi pa po last, no? Next is again, no, hindi lang basta palaisip, kundi mabuting pag-iisip. Kasi mahirap po 'yun, no? Para palaisip kung paano maka-criticize, palaisip kung paano maging negative, parang ang pinag-iisipan niya lagi ang cannot, di ba? Yung cannot, no? Dapat ang iniisip why can't, di ba? Bakit hindi? Di ba? So they must be good thinkers, no? Because two heads are better than one. Dapat may kasabay kang nag-iisip din. No? Napakaganda actually, mga kapatid, na i-allow mo yung mga tao na mag-isip din. Mag-i-allow mo rin ang kanilang mga opinion, ang kanilang mga suggestions, dahil yan po ay isang magandang bagay.
no, para po na ang isang gawain ay mas lalo pa pong mag-improve. May mga tao kang katuwang na mag-isip. Hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw ang dapat na mag-isip. Next is, he must be a finisher. Okay? Ibig sabihin na they take authority and carry out the vision. Ibig sabihin, sila yung mga tao na all the way down ay kasama, no? Hindi yung sasali sila ngayon tapos maya-maya ayoko na, di ba? Hindi ganoon ang mga taong pipiliin natin sa paligid natin. Sa paligid natin, yung they will go with you up to the end. They must be finisher. Kaya nilang pagka nag-commit sila, kaya nilang tapusin 'yon, no? Kaya nilang gawin ang lahat para ito ay maganap. Ano po, mga kapatid? So ang tawag po diyan ay mga taong they love to finish what they have started. Okay? Lalo ng vision natin, so continue. So, dapat ay patuloy sa kanila. Last, they must have a heart for God. No, hindi lang na may heart of a servant sila. Ito malaga. They must have a heart for God. Because in the ministry, in the church, it is all volunteerism. Hindi po tayo nag-hire, no, ng tao para gumawa ng mga bagay para sa Diyos. Ang magtatrabaho para sa Diyos, they must have a heart for God. And if you have a heart for God, your priority is God no matter what, mga kapatid. Di po ba napakaganda, mga minamahal, na nagtatrabaho tayo hindi dahil para ma-appreciate tayo ng pastor natin o ng mga leader natin, hindi basta ma-appreciate tayo ng mga tao, kundi tayo ay ma-appreciate ng Diyos, and our heart is for God. Okay? Because your heart for God is your driving force in life. Sa mga ministers, no? Sa mga pastors na nandito ngayon at mga nagsisimula sa gawain, ito po ang pinakamahalaga na meron po sa iyong puso. Ayan. You must have a heart for God. Because kapag ikaw may puso para sa Diyos, everything will just go all right. All right? Okay, number 2. Okay, bilisan natin, no? Para at yung oras po natin. Number 2 ay a dream team coach constantly communicates the game plan. So mahalaga din po, no, kung tayo po yung pinaka-mentor, tandaan natin na dapat lagi po tayo nagko-communicate. Do not, ito tandaan niyo do not assume. Okay? Do not assume na, alam niya na yan. Na pag-usapan naman natin yan. Di ba na ano ko na yan nung last month, nabanggit ko na, hindi po. No, you must have a constant communication. Now, lalong-lalo na kung meron kang mga direksyon na gustong mangyari, no, do not assume that they will just do it. Do not assume that they can do it. Do not assume that they know why they should do it. You need to communicate to them. No, every good coach has worked from a game plan. Ibig sabihin, may mga plano ka, no? Hindi po masama magplano, mga kapatid. Tandaan po natin, hindi po kawalan po ng inyong pananampalataya ang magplano para sa gawain ng Panginoon. Dapat marunong tayo magplano at the plan, no? Sabi pa nga ng Bible, ay i-bless dapat, no? I-commit natin ang ating mga plano sa Diyos. No? Ibig sabihin, plano ka muna. Tapos i-commit mo ito sa Panginoon. And then ang Panginoon ang tutulong sa iyo para maganap ang iyong mga plano. Di po ba? Napakaganda, no? Malinaw naman po siguro na yun po ang pinaka-proper na process, no, para sa inyong success. And once a game plan has been drawn up, he then communicates it to his team on an almost continual basis. Kahit ako po na-experience ko po yun, hindi po basta-basta na i-assume na natin na malalaki na sila, mga mature na yan sila. Hindi po kailangan po na meron pa rin po tayong tuloy-tuloy na communication in a continual basis. Now, there are 5 points here
that every coach should do para po sa communication. Okay, number one, tell them what you expect of them. Ibig sabihin, pag nag-communicate ka, dapat alam mo kung alam nila kung ano yung dapat na mangyari. Okay? Anong ini-expect mo? So I expect you to finish the job. I expect you to do it with what you can. No, I expect you to perform well. No, I expect you to be productive, no, be fruitful, di ba? Kahit na ang ating Panginoon, ganun po ang kanyang mga expectations. This tells them how they are to fit into the game plan so they know what they should try to do. So malaga po na in-expect. So kahit na kayo po ay magtrabaho, ano po, at kayo po ay na-hire ng isa ng ilang amo. Ang amo po dapat ay tanungin po ninyo, so what do you expect of me? Yan, para ma-shortcut niya na yun yung kanyang mga gusto pala. No, mahalaga po yan. So the same thing na ang Diyos ay may expectation sa atin. So tayo na mga leader at mga coach, may expectations din tayo sa mga taong magagamit po natin para naman sa gawain. Number two, you have to give them an opportunity to perform. No? Tandaan po natin, wag pong gawing bunjing ang inyong mga workers, no? At ang inyong mga team, no? Member ng team ninyo. No? Give them opportunity to perform, no? Wag mong isipin na ikaw lang may kaya niyan, no? Wag mong isipin na parang hindi nila kaya or ikaw lang ang may kaya, di ba? Hindi po pwedeng gano'n. No? This gives them, if you give them opportunity to perform, this gives them a chance to be a part of the game plan and to carry out the vision. So in that case, maging kabahagi na po sila, ma-embed po sila doon sa vision at direksyon ng church o kaya ng organization o kaya ng business. Okay? So trust them, no? Trust your people, no? Huwag mo nyo silang gawing bunjing na ang tagal-tagal na nila, parang iniisip mo pa rin, hindi, wala tong magagawa. Well, posible hindi sila papasa sa iyong standard. But, then do things na mas lalo pa sila mag-improve para umabot po sila sa standard na iyong iniisip. Now, next is, number 3, let them know how they're getting along. So, this lets them have an opportunity to learn, improve, and increase their contribution. Ibig sabihin, lagi mo ipaalala kung paano sila makatulong. Ipaalala mo rin kung paano ang kanilang mga pwedeng magawa para sa gawain ng Panginoon. Number 4, instruct and empower them when they need it. No, malaga po na marunong po tayo mag-delegate at ang delegation must know how to give clear, concise instructions. Okay? And dapat hindi lang basta magbigay ka ng instruction na, itong mga gagawin natin, paano ba natin gawin ito? Paano ba natin gawin ito? Ito yung ating mga tinatarget. You need to empower them, no? Kasi hindi lang basta, mga kapatid, na ito yung siniksik mo dito lahat, pero hindi ka naglagay dito. Dapat isiksik mo rito, ilagay mo rito, at magpunuin mo rin ito. Dahil ito yung mag-fuel, no, ng mga bagay-bagay. Sabi pa nga, this gives them the means to learn, improve, increase their contribution because you give them instructions what to do and you empower them and encourage them, no, to do the things na masaya po sila. Number 5, reward them according to their contribution, and this give them incentives for their effort. So hindi naman po lahat malaking pera, no? The mere appreciation, the mere acknowledgement, and also sometimes, no, i-treat mo sila kung kinakailangan na parang part ng kanilang incentive once they have done something good. Di ba? Kunwari, may natapos kayong task. Kunwari, tapos yung event nyo, naging magandang event. Okay, sa paghihirap at inyong sacrifices, kumain tayo sa labas. That's also a part of the incentive, and do not neglect reward system, no? Reward system, and i-acknowledge mo ang kanilang mga naging contribution. Huwag po ninyong hayaan na sabihin nyo na lang, mga malalaki na yan, hindi na nila kailangan niya na purin, word purin. Hindi naman tayo pumupuri kagaya ng Diyos.
but we appreciate people. We admire them when they are admirable, and we appreciate them because of their contribution to the ministry, to the team, and even to the organization. All right? Okay, so the process, if you can see this, the process must begin with communicating the game plan, and that is the key to productivity. So kung pastor po tayo mga kapatid, dapat alam natin ang detalye. Alam natin kung ano ang mga kailangan, no? Wag pong i-assume na kayo na lang bahala sa ganito, kayo dapat properly communicated 'yan, no? Kung anong mga kailangan ko, kung may gusto kang mangyari. Ayan. So that is the key to productivity. So marami pong mga pastor minsan na papagod na lang magbigay ng instruction, but you should not, no, you should not. If you want to improve, you want to go forward, hindi po pwede po na mapagod po tayo sa bahaging ito, no? It must continue with the exchange of information. That means give and take ito. You give them information, you took information from them, para mabalansi po natin, no, na um, kumbaga sa mga kailangan natin, para sabi pa nga, information is giving out. No? Ibig sabihin, ang information kasi ay binibigay mo, while communication is getting through. Ibig sabihin, ganito lang yun. No? Pag sinabi natin information, mga bagay na sinasabi natin sa kanila. But communication is about getting through up to the end of the task. Right? Now, tanda natin, when there is interactive communication between the team leader and his people, it empowers them to succeed. So, there is always a communication between you and your people. Number 3, a dream team coach takes a time to huddle. Okay, may huddle. Oh, marami nagtatanong. Ay ako nga dati nagtanong din ako, ano kaya ang huddle? Pero bago po natin i-define ang huddle, ano bang importante nito? No? This is another important part of communication process, which is huddling. When a team huddles, it recalls the game plan and how it is to be implemented. So ibig sabihin mga kapatid, ang huddling is about taking time and result, and if you don't take time, no, by the way, kapag iniglect po natin ng huddling, no, the result can be disastrous and even comical. Okay, ano ba ang huddle? Ang huddle is in the action of a team gathering together, di ba ganon? Usually in a tight circle to strategize, motivate, or celebrate before the game, after the game, during the game. Ayan. So, itong huddle na ito, ibig sabihin, wari, nag-lecture ka na sa kanila, itong gagawin natin. So, napag-usapan na, may mga plano na, no? May mga ano na kayo, may mga strategies na kayo. Pero, bago po ang execution, dapat meron pong huddle. Ibig sabihin, mag-grupo kayo ulit, no? At mapag-usapan niyo, ma-remind ang mga bagay, ma-remind niyo ang vision, ma-remind niyo ang purpose, ma-remind niyo ang pangangailangan, at maging ang motivation. Dito ninyo gagawin yan sa huddling na ito, na ito naman ay anytime yung team mo, saglit na, bago tayo magsimula, ito muna, gather muna tayo. Yan, yun po yung huddling. Okay? Now, leaders must take note that things are never too busy or urgent to take the time to huddle. Ibig sabihin mga kapatid, kahit gaano ka kabisi, wala pong dahilan na hindi po kayo magkaroon ng time para mag-huddle. Ito po yung mga last instructions, yung clarifications, yung ito po yung, kumbaga kung sa boxing pa, no, bago ka pumunta doon sa gitna ng ring, kinakausap ka ng coach mo. No, sa basketball, di ba, nagaganyanan sila, tapos we are going to win, no? We have the heart to win, no? Di ba? May mga ganon, no? Tapos, high pep, hooray! Ayan ay mga bagay na mahalaga po. But during that huddle, no, sasabihin ng coach, saglit, bago kayo pumunta sa laro, halika muna kayo. So, the same way, no? Sa kahit sa mga outreaches, alam po ba ninyo na maganda po na bago po kayo pumunta sa outreach, nagkaroon na po kayo ng huddling together.
magpag-usapan nyo muna sa araw na ito. Tandaan ninyo na ang ating pong desire ay ang mga kapatiran, ang mga bisita natin ay madala natin sa Panginoon. O, di ba? Maaasikaso natin yung ating mga bisita. So, before you go there, na-remind natin yung mga taong yon, no? Ang mga members pala ng team natin. Okay? So, mahalaga po yan kahit nasa mga outreaches po, sa mga before performance. Okay? Because ang without huddling, no, the result can be uh, baka katatawanan lang tayo. All right. Now, five things that a huddle provides. Ano bang pinaprovide ng huddling? Number one, focus. Kasi na-remind mo sila before they go to war o to battle. Before they go to outreach, before they go to a program or activity, or competition or whatever, no? Sa game, may focus po sila. Number two, they have the opportunity to listen, no? Nakikinig sila sa mga sasabihin sa kanila. Number three, they have the opportunity to make you have an opportunity to make personal changes sa pagtitipon. Okay, itong ang gagawin natin, dapat ito magawa natin ito. So that means, brother, dito ka mo, ikaw doon ka muna sasama, at ikaw, brother, ikaw ang ilagay ko diyan. 'Di ba? Ganun po 'yan, no? Mga opportunities po 'yan para mabago, kung kailan mo palitan ng nandoon ng mga tao. An opportunity also to make plan changes, kasama na po diyan, and an opportunity to rest. Ibig sabihin, sometimes kasi during huddling, may mga pagkakataon na baka hindi naman kailangan ng lagi na lang, 'di ba? Kung matapos po yung gawain or matapos po yung inyong activity, makapagtipon kayong muli at magsabi na, okay, so napakaganda, and this time, pwede na po tayong makapahinga dahil tapos na po ang isang event po natin. So, that is also an opportunity na hindi po masyadong magiging mabigat sa kaisipan ng bawat isa. Now, number four, a dream team coach knows what his or her people prefer. So, bringing out the best in team members requires that their coach know them, what is important to them. It is very important, no? Na kinikilala natin ang mga pangangailangan ng mga taong kasama po natin. Now, so do not be blinded on their needs, no? Kasi nga iba po ang sinasabi na ika nga, ang mga tao na yan, pag tinanong ninyo, meron po yan silang need. Tapos kung ang mga supervisor naman ang tatanungin kung anong kailangan ng kanilang mga tao, iba rin yung kanilang pananaw, no? Minsan ang naisip nila, dapat mga tao namin dapat maging masipag sila kasi sabi ng mga ng mga supervisor, no? Dapat sila, masigasig sila, dapat maaga sila, dapat Ganun po yung mga perspective ng mga managers and supervisors. Pero ang ordinaryo manggagawa, for example, or isang worker, ang kanyang inisip sana kahit man lang maalalayan muna kami. O di ba? Mga ganun ang kailangan pala nila. So dapat alamin muna natin kaya ba nila o hindi. No? Dahil kung hindi, alalayan muna natin. Okay? Number 5, you must excel in problem solving, mga kapatid. Problem solving. Dapat nag-i-excel ka sa problem solving. Number 1 po yan na kailangan ng isang coach, mentor, or pastor. Ayan, dito ka mag-make or break. Okay? Now, a great leader doesn't treat problems as special. Tandaan po natin, huwag po kayong mag-overacting sa problema. Pag narinig nyo lang na may problema, naku, bakit ganun? There is no problem that is special. They are normal. They are always there. At any time. They're just only waiting to appear. So wag po nating i-treat na parang akala mo ikaw lang yung pinarusahan ng langit. Ano po? Hindi po. Pagka may problema, it's very normal yan. So we just need to have solution to that. Now, certainly, a leader should strive for excellence. Siyempre, excellence po, but he should expect problems to occur. So, siyempre,
Tinitraining natin ng mga tao na maging mabuti, magaling, no? Skillful. Pero i-expect pa rin natin na mayroon pa rin yung problema na mag-exist. Kagaya niya, for example, may event. O may event, talagang ano na, lahat na ng mga detalye na sabi mo na, lahat ng mga tao na meeting mo na, lahat ng mga kailangan na provide na, and then sasabihin mo, hindi, wala na tayo magiging problem, kompleto na to, ayos na to, perfecto na matapos ito. Pero hindi ka makapag-isip ng ganun, no? Because problems can occur at any time. So you have to accept uh, the problem, and believe it or not, you should welcome them. Okay? Bilang leader, huwag po ninyong isipin na ayoko ng problema, ayoko ng problema. Hindi na, wala naman taong gusto ng problema sa totoo lang, ano? But when it comes, do not run. Okay? Give solution. So you must have the spirit. Okay, I welcome problem. Okay, so anong problema natin? Okay, deal natin itong solusyon. Okay? Now, problem always create opportunities. Ito yung sinasabi natin. Hindi lahat ng masamang bagay na nangyayari sa buhay mo ay parusa sa iyo. Hindi lahat ng masamang nangyayari sa iyo ay para kumbaga hindi ka na lang mag-asikaso, hindi mo na lang gagawin. Hindi po. Baliktarin po natin, when problem occurs, you need to learn, grow, and improve. Kailangan maintindihan mo kung ano ang plano, ano ba ang natutunan mo doon, no? Para ikaw ay tumubo at ikaw ay mas ma-improve pa. So yung mga problemang ito nag-uukor, mga kapatid, dahil may mga purpose sila. At kung isipin mo negative ang purpose, sa negative ka mapupunta, talo ka. Pero kung ang isipin mo kabaligtaran, sabihin, okay lang yan, ito may problema. Dahil yan sa may mga bagay na may kailangan pa natin itong pag-aralan, no? Kailangan pa natin para mag-grow pa tayo, mag-improve. So you are on the positive side, and that would be very productive on your part. Now, all leaders can become good problem solvers. Okay? Ito na. Siyempre maraming mga tao, paano kaya maging problem solver po tayo, no? No? There are 4 things that you need to do. Number 1, you must anticipate problems before they occur. Ito po tinatawag na part ng tinatawag na critical thinking. Before it occurs, nakita na po natin, no? Na-project mo. So may ang mga tao kasi para lang yan sila mga bulls, ano, yung mga baka na turo na sulong lang yan ng sulong. But ikaw bilang leader, nakikita mo, ay, may bangin sa dulo, hindi po pwede, palikuin mo. Di ba? Nakikita mo ng advance. Ayan. Yun po yung anticipate problems before they occur. Why? Malaki din po ang kabawasan sa iyong maging problema later on dahil wala kang dapat na ayusin kasi na-anticipate mo before it occur. Number 2, you must maintain a positive attitude kung sakasakali that problem will occur. That means, positive means, hindi ka doon sa negatibong banat doon sa problema, kundi doon ka sa paano natin masolusyonan. Paano ito magiging mas mabuti pa para sa atin. Paano po tanggapin natin ito na maayos. Okay? So, ito po mga kapatid, no, dapat meron po tayong tinatawag na positive attitude. Ayan, sa mga problema. Okay? Number 3, they must use all their resources to solve them as quickly as possible so they cease to occur. Kapag may problema mga kapatid, automatic yan, gawa ka ng paraan para na matapos agad. Okay? Now, ito tandaan ninyo sa mga problem solving po natin, solvers. May mga problema na mas madali mo siyang i-deal kung kukunti lang ang mga nakaalam. Wag mong ikalat, wag mong kailangan na mag-involve ka ng napakaraming mga tao na hindi naman nila kailangan 'yon. The mere fact na hindi naman sila involved doon at hindi naman nakakaapekto sa kanila, that lessen your pressure to give solution to a certain problem. Kaya nga po mga kapatid, ang problema karamihan sa maliit lang sometimes, tapos
pinalaki ng pinalaki na napakaliit lang naman talaga ng problema na po pwede naman sana sa maliit lang na bagay o sa maliit lang na pagkakataon, pwede na sanang masolve, pinalaki pa. So lumalaki ngayon ang boundary ng mga lugar o pagkakataon na dapat mong ayusin. So as possible, make everything you can to stop it and to give solution to that. Number 4, finally, you must learn from them. Okay? So, the same problem do not occur again. Siyempre, lahat po na nangyayari sa buhay natin ng mga problema, they are there to give us lesson na we have to learn from them. We have to learn from them so that these problems will not occur again. Okay? All right. Now, sa mga issues na atin pong nakikita, there are always 3 categories lang sa issues na nangyayari sa church, organization, kahit sa team, no? Kahit sa negosyo, kahit saan na like mga sports team, may 3 lang po itong kategorya, no, na pinanggagalingan ng issues. Number 1 ay issues on the people involved. Yung player, kung player yan, no? Ibig sabihin, the people involved, yung mga taong nandun, no? Nandyan. Yan po ay isa sa mga kategorya. No? Number 2, issues on preparation. Ibig sabihin, sa mga sa paghahanda, no, ng mga bagay-bagay, nagkakaroon ng issue. Pangatlo, issues on implementation na and execution. So, ibig sabihin, issue sa tao, issue sa process, and issues sa implementation. So, yun po yung 3 kategorya lagi na kailangan ng isang maintindihan ninyo na doon lamang po nanggagaling ang mga bagay na ito sa na iayos natin. So kung issues mo sa tao, siyempre proper communication, no? Maturuan mo siya, may instruction mo siya, makausap mo, kausapin mo ang tao, ano bang problema natin, no? Baka meron po ba tayong dapat ayusin, di ba? Kung tao po ang problema. Kung preparation naman, siyempre dapat proper planning, na anong mga gagawin natin para matapos natin ito. At kung sa execution naman at implementation, siyempre ang kailangan po natin dito sa mga issues ng failure ng execution sometimes ay yung mga leaders at ang mga taong na sila yung nangunguna diyan. Kausapin din natin sila. Okay? At ano bang dapat ayusin? Mali tong sistema pala, dapat pala inuna natin to, di ba? Yun po yun ang kailangan na mabigyan ng solusyon. And lastly, no, last lang po muna tayo. Actually, 10 po ito, di ba? So sa pang-anim po tayo, mga kapatid, a Dream Team coach provides the support for needed for success. Ayan, no, mahalaga po mga kapatid na tayo na mga mentors and leaders, pastors, sinusuportahan po natin ang mga pangailangan ng mga junior leaders na ito para sila po ay mag-improve. And ultimately, mag-improve po ang ating mga churches, ang ating mga ministries, maging po ang ating mga negosyo. But what is necessary here, no, na kailangan po natin, hindi po natin po pwede na parang asahan na lang natin na sige kayo nang gumawa ng paraan. Hindi po, no? Gagawa po kayo ng paraan para sa mga tao na madali po nilang magawa ang kanilang trabaho dahil yan po ay maaring magiging dahilan pa at sabihin nila na kaya hindi nila nagawa kasi nga walang ganito, walang ganyan. So turuan mo sila how to produce those things. Turuan mo sila, bigyan mo sila, ayun, nandun, no? Bakit hindi ito nagawa? Kasi po wala po yung saksakan, no? Di walang saksakan. Yun, nandun may saksakan, kunin mo doon sa di ba? Kung hindi mo yan gagawin, abay, forever, buong araw matapos, walang may nagawa kasi nga sasabihin niya, wala kasing may magamit na di ba? Na napakalit lang naman, adapter lang naman palang problema di po ba? So, give them their needs. Now, that is why, no, mga kapatid, no, sabi nga ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 15, versikulo 14, no,
Ah, sabi niya, I myself also am persuaded of you, my brethren, that you also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another. Ibig sabihin, mga kapatid, na ang ating desire bandang huli, itong mga tao na ating kino-coach, no, ay may alam sila at sila din ay maging blessing bandang huli at maging coach din bandang huli. Who knows? Di po ba? Now, ang sabi ng Luke 22, ito po ay isang patunay na ang ating Panginoon mismo kasama niyang mga apostol ay siya mismo yung nag-provide ng mga pangangailangan ng mga apostol. Sabi niya nga, and he said unto them, when I sent you without purse and scrip and shoes, lack ye anything? And they said, nothing. So dito natin nakikita, noon na maging ang ating Panginoon, naniniwala siya na habang nandun, kung ang leader ay nandun, ang leader ay gagawa ng paraan for the need of the people para sila ay mag-function ng mabuti. However, no, dapat hindi po sila pwedeng ma-spoiled, no, na lahat na lang ng gusto nila at kailangan nila i-provide mo. Dapat sila din ay magsikap at matuto how to provide for their own, how to be creative para doon sa kanilang mga ministries. No? Kaya nga sabi ng Panginoon sa 36, and he said unto them, but now, he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip, and he that hath no sword, let him sell his garment and buy one. Ibig sabihin, nung kasama pa nilang Panginoon, nandyan lahat well provided. Pero ngayon, hindi na nila magiging kasama ang Panginoon, naalis na yung Panginoon, babalik na sa langit ang Panginoon, kailangan nila ng sarili nilang diskarte na matutunan na nila at natutunan na nila while they are on training. So, ganon din po yan sa atin mga kapatid, no? Na habang ikaw ay mini-mentor pa, ginagawa ng paraan na ma-provide ang lahat ng bagay, pero darating ang araw, you need to do it yourself. You need, no, to be productive despite na walang mga bagay-bagay na yan, kaya mo nang mag-produce. Okay? Dapat marunong ka na mag-produce at the end. And lastly, hindi po tayo mga kapatid, no, na ang ating Panginoon alam niya na matindi po ang laban natin. That is why hindi niya po tayo iniwan na comfortless. Yon. Okay? So, wag pong mag-alala, no? Minsan parang natatakot tayo sa gawain, natatakot tayo sa mga task, natatakot tayo sa mga ministries. Hindi po, because hindi rin po tayo iniwan ng Diyos at ng Panginoon na wala pong magamit or wala pong sapat na kapangyarihan o kakayahan. Ang sabi ng John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. So ito po yung bagay na dapat nating makita, na hindi tayo basta pinapunta lang sa gira at sabihin ng Panginoon, sige, sulong lang kayo doon. Hindi po binigyan niya po tayo ng kapangyarihan. Sabi pa nga, ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Di po ba? So ibig sabihin, binigyan niya po tayo ng sapat. Yan po ang karakter ng ating Panginoon. And our God and and Jesus Christ is one of the greatest leader and mentor. At siya mismo ay nagpo-provide. Pero nung umalis na siya, iniwan niya ang isang bagay na kusa na itong mag-develop into a power sa isang taong meron nito. Kaya nga sabi niya nga, even the Spirit of truth whom the world cannot receive because it seeth him not. Tandaan natin, kung tayo po ay mga pinili ng ating Panginoon, binigyan niya po tayo ng banal na espiritu na hindi po ma-appreciate ng mundong ito. Dahil hindi naman po nila ito kilala at hindi ito mapapa sa kanila kasi wala naman sila sa Panginoon, no? Ang sabi ng Panginoon sa 18, I will not leave you comfortless. I will come to you. Because ang laban na ito, the battle that we are going to do in every day as leaders, as workers, even as members, mga kapatid, ay matindi. Puno ito, magbibigay ito ng sama ng loob, magbibigay ito ng kabigatan, magbibigay ito ng problema, magbibigay ito ng discouragement, frustrations, mga kapatid. That is why maging ang ating Panginoon, nilagyan niya tayo ng sapat na makapagbigay, power to overcome
And that is the Holy Spirit. Kaya nga sabi niya sa John sa verse 26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. So makita ninyo, mga kapatid, maliban sa tinuruan na sila ng Panginoon, binigyan pa sila ng banal na Espiritu para maalala nila ang mga itinuro ng ating Panginoon, and shall bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Ayan. So, ibig sabihin, mga kapatid, at habang tayo ay hinahanda ng ating Panginoon, we need also to understand the instructions of God, and ultimately, hindi po tayo pababayaan ng Diyos na wala po tayong may magamit. Ang sabi ng ating Panginoon sa verse 27, which is the last reading for tonight, peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Alam nyo ba, mga kapatid, na ang isa sa pinakamagandang weapon na ibinigay sa atin ng Panginoon ay kapayapaan? The peace that the world cannot give. Because if you are peaceful, payapa ang iyong puso at kaisipan. Kahit naghihirap ka, kahit mabigat ang buhay, kahit maraming pagsubok, nakakasurvive ka. Pero kahit mayaman ka, kahit lahat ng bagay meron ka, kahit marami ka pang kaibigan, kung wala kang kapayapaan, matatalo at matatalo ka, at darating ang araw, mawawala mo ang iyong buhay. Kaya nga, mga kapatid, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Amen? So, sa ating mga mini-mentors, kino-coach ng mga leaders, tandaan po natin na do not be afraid of what God can do through you. Because we do our part to prepare. But it is God that will give the ultimate skills, weapons na kailangan po natin para tayo po ay maging successful. And that is why, wala pong dahilan na ang isa sa atin ay mag-failure maliban kung piliin natin ang pagiging failure. Amen? Praise the Lord. And yan lamang po ang ating topic at dugtungan po natin ito sa susunod po na Lunes. Once again, before we end, kung meron po kayong mga katanungan pala tungkol po sa mga bagay-bagay sa leadership at baka naman po ay makatulong po kami ng konti po sa inyo, magpadala lamang po kayo ng mensahe dito po sa ASL at mga katanungan po ninyo. Let us pray and let us bow our heads. Heavenly Father, we thank you, Jesus. Muli, Panginoon, salamat sa mga pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin. Salamat, Lord, na ipinadala mo sa amin ang mga karunungan at pangunawa. Dinadalangin ko, Panginoon, ng lahat ng mga nakikinig, lahat ng maabot, lahat, Panginoon, na maka-view ng aming lesson and lecture na ito. I pray for them, God, maging Panginoon sa mga fellow leaders, pastors, workers, and members of our churches, Lord. Maging Panginoon sa mga nakakaranas ngayon ng baha at mga nahirapang makauwi. Lord, I pray that you will keep them safe. God, ipadala mo yung mga anghel na magbantay sa kanila, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay ipatigil mo na ang masamang panahon na ito, ipalipasin mo na ang masamang panahon na ito, Panginoon. Hallelujah! Para sa proteksyon ng iyong mga pinili. Lord, I believe in your promises. I believe, God, that you're going to bless your people, lalong-lalo na sa kanilang gabi at bukas, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. I declare, God, hallelujah, to those who need healing, there will be healing in Jesus' name. To those who needs the needs, O Lord, hallelujah, maging ng mga pangangailangan nila, I pray, God, that you will provide everything. And as we declare, Lord, blessings and victory in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all. Good night. See you next Monday.